Yo, hello mga ka-workshop. Ito na naman si Jello. Nandito tayo sa Jello Workshop kung saan matututo tayo ng mga basic tips about sa pagwawiring ng ating motor. Kung bago ka nga pala ka-workshop sa channel na to, huwag mo kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe at pahit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ang ating upload. Ang topic natin for today ay about sa pagpo-full wave ng Suzuki SkyDrive 125. So, panoodin nyo ang buong video mga ka-workshop para malaman nyo kung paano at gaano kadali mag-full wave ng ganitong motor. Yun lang mga ka-workshop, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ride safe sa atin palagi. God bless. Ayan mga ka-workshop, natanggal na natin yung ating crankcase at nakuha na natin yung ating stator coil. No, ang gagawin nyo lang dyan, lalagyan nyo siya ng salo, tapos tatanggalin nyo yan kasi may langis yan sa loob. So, para hindi kumalat yung langis, lagyan nyo siya ng salo. So, nailabas na natin yung kanyang stator coil. So, sa stator coil, tatanggalin natin yung tatlong tornilyo, no, para maibaligtad natin siya at makita natin yung color code ng wiring, no, para maipakita natin sa inyo ng ayos. So, ayan na siya. So, ibabaligtad natin siya. Ayan, makikita nyo yung dalawang wire na yan. Ayan yung yellow wire, tsaka yung red na may, yung white na may stripe na red. Yung charging niya, tsaka yung kanyang lighting coil. So, ayan sa kabila. Kaya binaligtad natin para makita nyo kung saan yung puputulin. No? Ayan, dalawang yan ang ating puputulin. Huwag nyo pakikialaman yung white na may stripe na red. No? Ito, ituturo natin sa inyo kung saan dyan. So, ito yung kanyang charging. Yan. Sa kabila niyan, yan, makikita nyo yung yellow wire, tsaka yung white wire na may stripe na red. Ito yung white wire na may stripe na red. Hindi yan ang puputulin nyo. Hindi yung kabila niyan. Etong yellow wire na to, ito yung lighting coil. Sa kabila niyan, no, titignan nyo, yan. Ayan yung atin ikakat. No, tatanggalin natin tong wire na to. So, pag tinanggal nyo yung wire na yan, pagsasamahin nyo pa rin siya kasi dalawang wire yan na magkadikit. So, ihinang nyo pa rin siya, tapos i-cover nyo yan ng heat shrink. So, ayan, yan yung yellow wire. Ito yung charging, no? Yung white na may stripe na red. So, nandito naman siya sa kabila. Ayan, ito. Yan, dalawang yan. Ito naman yung ground. Yan, mga ka-workshop. Yan rin ang ating puputulin na isa pa, no? I-disable natin siya sa body ng stator coil. Ayan mga ka-workshop, kuha lang tayo ng pamputol, no? Pwedeng cutter or anything na pwede nyo siyang tanggalin sa pagkakahinang dyan. So, ito yung kanyang yellow wire. Ikakat natin siya. No? Dalawang wire yan, ha? Ulitin ko, dalawang wire yan. Yung magkadikit na yan, yan. Yung nasa coil, dalawa yan. So, pagsasamahin nyo pa rin sila kahit siya pinutol nyo, ihinangin nyo pa rin siya kasi kailangan may continuity or continuous yung kanyang current, no? Hindi mapuputol. So, yan. Sasamahin nyo pa rin yung dalawang yan. Tapos siya mga ka-workshop na pinagdidikit natin siya. Tapos itong nasa katabi niya, itong wire na nag-isa, puputulin na rin natin yan. So, pinutol na natin yan. Yan. Nakita nyo, ito yung wire na yan, yung nag-iisang yun. Yung sa katabi ng dalawang wire na pinutol natin, meron isang wire dyan, yan. So, tatanggalin lang natin yung coated niya para mahinang natin siya. Ayan yung ground wire mga ka-workshop. So, ilalagyan natin siya ng additional wire, yung ground wire. Yung pinutol natin na ground niya sa body, lalagyan natin siya ng additional wire, tapos hihinangan natin siya. So, kailangan tanggalin nyo yung silicone na nakabalot sa kanya, yung varnish, no? Para mahinang natin siya ng ayos. So, ayan yung wire. Tsaka yung wire na gagamitin nyo, yung magandang klaseng wire, ha? Huwag kayo gagamit ng mga napupulbos na wire, no? So, gauge 16 na wire ang bilihin nyo, no? Yan. Kasi para hindi siya maputol or magpulbo. Kasi nagpupulbo yung ibang wire, lalo na yung mga local wire. Gamit tayo ng gauge 16 stranded wire. Tapos
hinangin nyo lang siya ng mabuti para hindi siya matanggal. So, pagkahinang natin sa kanya mga ka-workshop, lagyan natin siya ng cover, no? Kailangan maayos ang pagkaka-cover niya. So, sa akin mga ka-workshop, gumagamit tayo ng heat shrink or tinatawag na shrinkable tube, no? Para cover na cover siya at hindi natatanggal kasi may langis dito sa part na to. Kaya kailangan maayos ang cover. So, heat shrink ang ating gagamitin. Tapos, i-connect natin siya dito yung sa, kung natatandaan nyo yung pinutol natin na dalawang wire na magka-connect, dito nyo siya ihinang, no? Siya yun sa yellow wire. So, yung ground wire, i-connect nyo dito. So, pinagtanggalan nyo yung dalawang wire na galing sa coil. No? Dito nyo siya ihinang yan. So, make sure lang din na hinang siya at maayos, no? Para hindi rin, ulitin ko, para hindi siya kumalas at maging maganda o stable ang ating charging. Kasi minsan dyan nagkakakamali yung iba nagpo-full wave, no? Pagkahinang nila, hindi nila nahihinang ng tama. So, napuputol siya kapag kinabit na natin sa kanya sa motor. No? Kaya, ganun na nagiging problema. Nagkakaroon ng problema sa pagkaka-full wave. So, ayan na. Nahihinang na natin yung ground at saka yung yellow wire niya. So, tapos, ibabalik na natin siya ulit mga ka-workshop, yung tatlong tornilyo. Ibabalik na natin sa pinaka-crankcase niya. So, oo nga pala, bago natin ibalik itong sa socket niya, yan, pakita natin dito sa socket, tatanggalin na natin itong yellow wire, tsaka itong white na may stripe na red. Itong dalawang wire na ito, tatanggalin na natin sa socket yan. Kasi, makakabitan natin yan ng wire, papunta naman sa bagong rectifier natin. Doon natin siya ikakabit. So, sundutin nyo lang yan, tapos hilahin nyo, tanggalin nyo na sa socket, mga ka-workshop. Yan, nakita nyo yan, tinanggal na natin yung dalawa. So, ibalik na natin siya sa motor. Yan, ibalik na natin. So, magwa-wiring naman tayo pagkatapos niyan. Yan. So, ito yung tinanggal natin kanina ng dalawa sa socket, no? Yung yellow wire, tsaka yung white na may stripe na red. Duduktungan natin siya ng wire kasi pagagapangin natin yan sa harapan ng ating motor. Kasi doon nakalagay yung ating rectifier regulator, no? Sa pinaka harap ng ating motor. So, kakabitan natin yan ng wire, no? Pareha sila, no? Magkasing haba hanggang sa umabot siya dun sa harap ng ating motor. So, dito sa harap ng bahagi ng ating motor, no? Tatanggalin nyo yung inyong front cowling. Makikita nyo yan, regulator yon. Tinanggal na natin siya. Dito siya nakakabit. So, yan yung kanyang stock socket ng rectifier regulator niya. So, tatalupan natin yan, no? Para lumabas yung mga wire niya. Doon natin ikakabit yung atin galing sa stator coil, no? Yan. Tapos ito yung ating bagong regulator, no? Ang ating gamit na regulator yung red, white, tapos green, yellow, tsaka yung may black wire. Yan ang ating gamit na rectifier regulator. So, ayan mga ka-workshop, pinutol na natin yung kanyang socket ng bagong rectifier regulator. Hindi na natin kailangan yan. So, tong red na to, ito yung galing sa ating stator coil, yung kaninang dalawang wire na dinurtong natin sa yellow at white na may stripe na red, no? So, itong isang paa, kahit magkabaligtad sila, kahit na white na may stripe na red or yellow siya, ikakabit naman natin siya sa kulay pink, no? Kulay pink, kulay yellow ng ating bagong rectifier regulator. Sorry, kulay yellow. Pero yung isa naman sa pink, no, kahit magkabaligtad siya, no, okay lang yun kasi charging na siya, no. So, sa bagong regulator natin, yung kulay yellow, tsaka yung kulay pink, kulay yellow, tsaka yung kulay white, sorry, kulay yellow, tsaka yung kulay white, siya yung kanyang charging line, no. Sorry, hindi pink, kasi sa iba kulay pink. Pero dito, yellow, tsaka white, siya yung charging, no. Nakabit na natin yung yellow wire na galing sa stator coil. Ito naman, white wire na may red stripe, no? Kabit din natin dito sa kulay white. Ayan yung galing sa stator coil na wire na tinanggal natin sa socket kanina, mga ka-workshop. Kaya mas mahalagang huwag nyong i-skip yung video para matandaan nyo or makita nyo kung saan galing yung ating kinoconnect. Ito nga pala mga ka-workshop, kung gusto nyo magpagawa or magpa-wiring ng inyong motor, mayroon na po tayong shop located at Barangay Poblacion 5, General Mariano Alvarez, sa tapat ng barangay, sa tapat ng Iglesia ni Cristo sa may barangay hall, mga ka-workshop. Pababa doon, so makikita nyo yung ating shop.
So, ayan, naikabit na natin yung yellow wire tsaka yung white na may stripe na red sa kulay yellow at white ng ating bagong rectifier regulator. Tapos dito sa socket, mga ka-workshop, so talupan natin yung kanyang cover na rubber, no? Tsaka yung kanyang tube cover. Yan, para makita natin yung kulay red wire. Yan, para mailabas natin yung red wire niya, at dyan natin i-connect yung red wire na galing naman din sa ating bagong rectifier regulator. So, red sa red. Ulitin natin yung kulay ng yellow wire na galing stator, kakabit natin sa yellow or white wire na bagong rectifier regulator. Tapos yung white wire na galing rin sa stator coil, i-connect natin siya sa yellow or white wire ng ating bagong rectifier regulator. At mga ka-workshop, support nyo nga pala yung channel natin, no? Pa-subscribe, pa-like at pa-share na rin, at pa-hit na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong bidyong ating ina-upload sa ating channels. So, ayan mga ka-workshop, seal nyo lang siya ng mabuti or i-tape nyo ng mabuti para hindi siya magkaroon ng short circuit o pagkakadikit ng ating mga wire, lalong-lalo na dito sa ating rectifier regulator. Dahil ang ating rectifier regulator umiinit ang mga ka-workshop, kaya be careful sa pagtitape, no? Kailangan maayos siya talaga, sealed na sealed. Kumbaga, sabi nga ay safe na safe mga ka-workshop. So, ayan, naidikit na natin yung red wire sa red wire. Sunod naman natin itong ground wire. So, ang ground wire ng ating Suzuki ay kulay black na may stripe na white. So, yung green na galing sa ating bagong rectifier regulator, ikakabit natin sa black wire na may stripe na white dito sa kanyang stock na socket galing sa lumang rectifier regulator niya mga ka-workshop. So, tatandaan nyo lang yung mga sinasabi natin mga ka-workshop, ha. Kaya mahalaga nakikinig tayo habang gumagawa para tama at safe ang ating pagkakabit. At ayan, natapos na rin natin yung ground wire. Ang isusunod na lang natin ang natitirang wire, no, mga ka-workshop, yung kulay black wire. Yung kulay black wire, lalagyan natin siya ng additional wire. So, medyo malabo yung ating video, no. So, mahalaga rin na pinakikinggan nyo yung sinasabi ko mga ka-workshop. No, sa tabi nito, nandito yung ignition wire. No, ayan, yung socket na yan. Yung kulay orange na yan, dyan natin itatap yung black wire. Ikakabit natin dyan. Kasi yung black wire, siya yung magsisilbing limiter ng ating motor, no. Kapag full charge na yung ating battery, automatic na magka-cut off yun ating rectifier regulator, no. I-stop na siya kasi full na yung kanyang battery. So, yan ang trabaho ng ating black wire sa ating rectifier regulator. Ngayon mga ka-workshop, kung hindi pa rin battery operated yung inyong motor, no, dito na natin siya i-battery operated. Itong kulay black wire ng ating regulator, kumuha tayo ng isa pang wire, ilagay natin sa yellow wire ng stock ng ating socket na galing sa lumang rectifier regulator. No, yung yellow wire, no, yung dating lighting coil, lalagyan natin siya ng additional wire. Ididikit natin dito sa black wire na nakatap naman siya sa kulay orange galing sa ignition, sa ignition key natin, no. So, yung socket na pinagkabitan natin ng black wire, doon natin ilalagay yung yellow wire na galing sa stock na socket ng ating rectifier regulator. Para automatic battery operated na yung ating headlight mga ka-workshop. Tapos, i-seal na natin siya ng mabuti. Tapos, lagyan natin siya ng cable tie para hindi siya pangit tignan sa ating motor. So, yun lang mga ka-workshop. Natapos na natin siya, no? Kaya, okay na okay. Sana nasundan nyo yung ating sinasabi at yung ating ginagawa para hindi rin kayo magkakamali. At kung hindi kayo sigurado bago nyo i-test yung inyong motor o bago nyo paandarin,
i-check nyo mabuti, no? Double check nyo yung mga wiring nyo kung paano siya. So, yun lang mga ka-riders. Sana naintindihan nyo at may nabigay akong tips or kaalaman sa inyo na pwede nyong i-apply sa inyong motor. So, ride safe sa ating lahat. God bless at bye-bye.